ay babalikan natin ang isang kuweba na tinatawag na Taytay Bato. Ang kuwebang ito ay napuntahan na natin noong mga nakaraang video, ngunit hindi natin napuntahan ang dulo ng kuwebang ito. At ngayon, aalamin natin kung gaano nga ba kahaba at gaano kalaki ang kuwebang ito. At aalamin rin natin kung may nagbago ba sa lugar simula nung ating itong unang napuntahan. Yo, what up? So ngayon is nandito na tayo sa daanan papuntang sa ilalim ng Taytay Bato. So ngayon dito sa ilalim guys, itong krasada na to is, ang ilalim nito is kuweba. So sa makikita natin dito, ito yung Taytay Bato. Yan. So nung nakaraang video guys is napuntahan natin to, pero hindi natin na puntahan yung dulo, kaya ngayon pupuntahan natin at i-explore natin kung anong nasa ilalim. So let's go. So pero bago yon, magpapalipad muna tayo ng drone para makita natin kung ano ang kabuuan dito guys. So dito sa bahaging ito is nandito yung ano sa ilalim, nandyan yung kabila ng kuweba. So tara, pasukin na natin. So dito guys, sa tinatayuan natin, actually last time puntahan natin to is hindi pa ganito kakapal yung ano, yung mga damo sa paligid. So pero ngayon napakakapal na guys, tingnan nyo. So ngayon papasok na tayo at same as usual, marami pa rin ano, damo dito sa paligid. So mahirapan na tayo nito men, kasi yung dinaanan natin yung previous natin pagpunta is napakasukal na. So tingnan nyo, yan. So dito tayo dumaan noon, at ngayon is pinamot lalang kaayo. So napakalalim guys. Imagine, di ba? Imaginein mo, doon ka dumaan tapos nahulog ka, doon ka pupulutin, di ba? Oh, ang mahaba na yan. Napakamahaba. So iwan ko ba kung tutuloy kami, kasi ano na, kinayan ako ng takot. Kapal na kasi na ano guys, kapal na kasi yung napakasukal na kasi ng daanan, kaya my godness, diba? So let's go pa rin, no retreat. Kahit puno ng takot ang aking isipan ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagpunta. Subalit habang nagpapalipad ako ng drone ay ito ang mga nangyari. Bigla na na-crash ang drone. So ngayon is muntik na mag-crash yung drone natin guys. Muntik na tayo mawala ng drone. So ito, diba? Tingnan mo. Ah man, what's up man? Kinain yung ano guys, kinain yung dahon. Pakilagay sa loob ng bag. Akala ko talaga guys, ano na, palagi na lang yung nangyayari sa akin guys, kasi yung drone ko is DJI Neo at walang controller. Kaya anong nangyayari kapag ano, so mula dito guys, mula dito is matatanaw na natin, or tanaw na natin yung kuweba. So yun, kita natin guys.
So ngayon, alis na tayo. Pasok na tayo guys. So mahirap talagang pumasok dito guys. Lalong lalo na yung pagbaba at saka yung pagpunta sa taas kasi napakalalim din niyo. Tapos doon kami dunaan kanina. Diba? Shit. So papasok na tayo guys. Napakadulas, kailangan natin mag-ingat. So tara, sama na kami. Let's go. So ito na. Wow. So andito na tayo guys. So ito rin siya guys, yung tunog ba to o Taytay ba to. So sa ating likuran guys is makikita natin yung Taytay ba to. Kaya sa tinawag na Taytay ba to guys kasi naging tulay ito para maging daanan ng mga sasakyan sa itaas. So meron ditong malalaking stalactite guys, which is ito. So papasukin natin guys. So ganito siya kalaki sa likuran natin. Yan. Diba? Nabakakay. So ngayon, pupunta na tayo sa kabila guys. Tara. Shit. Napakadulas. So yung klima dito is malamig na. Malamig na yung klima dito sa loob guys. Napakadulas pa ng ano. So ngayon is andito tayo sa loob at andito na tayo sa kabila. Dito na tayo sa kabila guys. So ito yung kabila niya. Actually mababa lang, mababa or hindi naman may kahabaan tong kuweba na to is because guys nandito yung ano niya, kabila at nandun yung kabila. Yeah. So as bridge lang talaga siya. Kasi yung yan, yung mga nakakonekta dyan sa taas is yun yung nagsisilbing tulay. Nagsisilbing tulay ng kalsada. Yung bakit may kalsada dyan sa taas. So napakainit na. Pero dito may maliit na kuweba na may tubig rin na tumutulo. So ito. At sa taas is makikita natin yung mga nasira ng mga stalactite dahil sa katagalan ng panahon. Makikita natin sa taas guys. So
So hindi tayo pwede magtagal dito sa loob, kailangan rin natin umalis agad. Kasi delikado dito at kung maabutan tayo ng ulan is may possibility na hindi na tayo makalabas kasi napakadulas ng daanan. So ngayon is aalis na tayo at lalabas na tayo, ganun lang, simple. Ang kuweba ring ito ay naging dahilan kung bakit may tubig at naging supply ito sa mga lokal at sa mga kalupaan dito sa lugar. Napakarami ng dekada ang lumipas at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang kuwebang ito sa pagsupply ng tubig at naging daanan pa ito ng mga sasakyan sa itaas. Kaya nagsilbi itong aral sa atin na pahalaga natin ang bagay na ibinigay sa atin ng kalikasan. At sana'y maging open ito sa public ang kuwebang ito upang maging mapakinabangan ng mga tao at matanaw ang ganda ng ating inang kalikasan. So makulimlim na ang paligid guys. So ibig sabihin nito malapit ng umulan kaya kailangan na nating lumabas agad. So pakihawak yung camera. So ngayon is aalis na tayo guys. Lalabas na tayo dito. So ngayon nakahanap kami ng shortcut. At maybe dito na kami dadaan. Sa bangin na yan. Yan. Actually mahirap siya pero accessible naman, di ba? Napakarami pa rin hakot. Arin lang ta. Ha. Hirap. Na naglisod-lisod din ng tagsamot dire. Apa ta ganin ni? Sige ay. Hinay ha. Hinay dong. Pera. Di ba ako dipakuha sa kantin? Kukot sa kantin. So napakahirap. Tingnan niyo yung dinaanan namin. Oh. Imagine that. Gaano kahirap. Di ba? So dyan kami dumaan. So ngayon is aalis na tayo. At napakahirap men. Akala ko hindi ako maglalabas sa kuweba. So ngayon is lalabas na tayo at andito na tayo sa kalsada. So yung pinuntahan natin kanina guys is ito yon. Sa ilalim ng kalsadang ito ay matatagpuan natin ang ating pinuntahan kanina. Ang hirap pala, di ba? Napakahirap kaya actually nung una hindi ako napagpalipad ng drone kasi wala akong drone noon, kaya ngayon sinulit ko na yung panahon guys, pero napakahirap, munti pa ako mahulog gang. So ayun, uwi na tayo guys. Ito po sana, tulong.